Hello po, isa pong pinagpalang hapon sa bawat isang nakikinig. Ako po si Ate Ruth. So, ang pag-aaralan po natin ay patungkol po sa katapatan po sa ministry. Ayan, itong buong linggong to, naririnig natin yung mga tinuturo sa atin ng ating mga pastor na yung kahalagahan ng pagiging tapat. Ano ba yung magiging bunga ng katapatan? Paano ba maging tapat? Ano ba yung klase ng pagsuway? Ayan, so itutuloy po natin ito ngayong hapon. So katapatan sa ministry. So if you don't spend time with the Word of God, if you don't spend time sa prayer, yung pananalangin, if you don't spend time in the good fellowship of a sound church with other believers, you're not gonna able to overcome, Hindi po natin ma-overcome yung ating flesh. Hindi tayo magkakaroon ng katapatan, hindi tayo magiging matagumpay sa ating buhay Kristyano. At ito po kasi, imposible na ma-overcome natin by flesh sa mga bagay na ito. Our Christian walk cannot survive without the presence of the Holy Spirit. Amen po. So, kailangan meron tayong intimacy sa banal na Spirito. Amen po ba sa bawat isang nanonood po sa atin? So, dapat andun po yung intimacy natin sa Holy Spirit. Pero bago po tayo magkaroon ng intimacy, kailangan po ay kilala muna natin yung person ng Holy Spirit. Amen po ba? Yes po, kahit na Kristiyano na, at kahit na po matagal nang naglilingkod sa Lord, somehow hindi pa rin talaga kilala ang Holy Spirit. Unang-unang, hindi natin alam ang pagkilos ng Holy Spirit. Hindi natin alam, nagigrieve na pala natin ang Holy Spirit. O nakakagawa na tayo ng labag sa kagustuhan niya. Or hindi tayo aware sa pagkilos niya. Ayan, so maraming Kristiyano ang hindi pa rin kilala talaga po ang Holy Spirit. So, imposible na makasurvive ang Christian walk natin sa daily na pamumuhay natin bilang isang Kristiyano kung wala po tayong intimacy, kung wala po ang presence ng Holy Spirit. Amen po. So, kailangan po nating kilalanin. Kailangan po nating makipagrelasyon ng maayos sa banal na Espiritu. So, gustuhin man nating maging faithful, gustuhin po man natin maging committed, kung mas malakas po yung flesh na meron tayo, wala rin po tayong magagawa. That's why we have to walk in the Spirit. Sabi nga po sa Biblia. Diba? Gusto natin ng kapangyarihan, you want power, pero ayaw naman nating mag-tongues. Gusto nating makilala ang Holy Spirit, ang Lord, ang pagkilos ng Diyos. Ayaw naman nating pag-aralan ang salita niya. Ayaw naman po nating magbasa. If we have the intimacy with God, it will be easier for us to obey. Mas madali para sa atin ang sumunod, ang maging tapat, kasi malalabanan natin yung ating laman. So, punta tayo sa obedience. We usually equate obedience sa pera. Or blessing, or reward. Pero sa totoo lang naman, yes, yung obedience, it brings wealth. Kahit nga po sa mga secular job, pag nagpunta ka sa isang kumpanya na ikaw po ay masipag doon sa kumpanya na yon or sa anumang trabahong meron ka, for sure, magkakaroon ka ng reward. Tama po ba? So, obedience brings wealth. Pero let us look beyond that, beyond money or beyond reward, beyond yung makukuha mo na material na bagay. So, obedience pleases God. Ito yung bagay na makakapag-please sa Panginoon. Sabi niya nga, mas gusto niya yung obedience kaysa sacrifices mo. Amen po ba? So, may time dito po sa Biblia na nagsisi po ang Diyos na ginawa po niyang hari si Saul. Basahin po natin dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 11. Sabi niya, I am sorry that I made Saul king. He has stopped doing the things that cause me pleasure. He has not obeyed my words. So, ibig pong sabihin mga kapatid, nakapagbibigay ng pleasure sa Panginoon ang ating pagsunod. At dahil si King Saul ay nagtumigil, dahil tumigil siya na gawin, so ibig sabihin, ginagawa niya before, nag-stop lang siya, na magbigay ng pleasure kay Lord. So, sabi niya, nagsisisi ako, na ginawa ko pang hari si Saul. So, ang pagsuway po sa utos ng Diyos ay hindi po nagpapakita ng katapatan.
So, ano po kaya mga posibleng dahilan ng pag-disobey? So, andyan yung maaring nasilaw sa pera. Ano pa ba? Bakit nawawala yung katapatan? No? Kasi sabi ng Lord, nag-stop siya. Ibig sabihin, ginagawa niya before. Nagiging tapat siya sa Lord. Pero dumating yung time na nag-stop na siya na magbigay ng pleasure kay Lord dahil sa hindi niya pagsunod sa kanyang mga pinag-uutos. So ano pa? Nasilaw sa pera, nasilaw sa pangyarihan, masyado siyang obsessed sa talino niya, yung siguro pagka-narcissistic, no? Ano pa ho ba? So, nagkaroon siya ng yung apology siguro. Yun yung isa sa mga bagay na nagkokos sa atin na mawala yung katapatan natin sa Panginoon. Amen po ba? At dahil doon, nagiging pala desisyon na tayo. No? Kagaya ni Haring Saul, nagdesisyon siya ng wala po sa will ng ating Diyos, hindi kalooban ng Diyos. So, naging pala desisyon. Yes, sisilawin po tayo, no? Pero huwag tayong magpapasilaw. Dadaan po tayo doon, pero kailangan i-resist po natin yung mga temptation. Manatili tayong tapat kahit dumaan tayo doon sa mga nakakasilaw na offer sa atin. Kagaya ni Jesus Christ nung time po na siya po ay dinala ng Holy Spirit sa ilang at tinempt po siya doon ni Satan, hindi po ba? At ang ginawa po ni Jesus, niresist niya yan using the Word of God. Sabi niya, nasusulat. It is written. Okay po? So yes, maaring mahal mo si Lord, but love isn't enough. It's not enough. No, yung love is hindi siya enough, hindi siya sapat. No? Yes, it is a great asset and it is sobrang essential. It is super essential sa buhay ng Kristiyano. Pero hindi po ito sapat. Amen po. So, tanungin natin, sino po dito ang sobrang nagmamahal sa Lord? Ikaw, di ba? Sobrang mahal mo si Lord, sobrang mahal natin. Pero bakit hindi mo nakukuha lahat ng gusto mo mula sa Lord, lahat ng prayer mo? No, ba't hindi mo nakukuha? Kasi po, hindi lang po love yung kailangan din po natin ng faith. Amen po ba? At kapag ang isang tao hindi na nakuha ang panalangin niya mula sa Diyos, ito po yung dahilan ng nagbabackslide ang tao. Unanswered prayer causes the a man of God na magbackslide or manlamig or mawalan ng katapatan sa ministry niya. So, love is not enough. No? Don't get me wrong, kailangan ng love kasi kung hindi, para ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw, sabi niya, para kang simbal na nag-iingay ka lang. Kailangan ng love, yes, super essential. Pero ulitin ko po, hindi po ito enough para magstay kang maging tapat sa calling o sa ministry mo. Amen po ba para po sa isang mag-asawa na napakatagal na nilang magkarelasyon and yet dumarating pa rin yung infidelity. Dumarating yung, andun pa rin yung mga extramarital affairs. Amen po. Bakit? Kasi because the flesh is weak. No, kaya nga kailangan ng intimacy sa Holy Spirit. Kailangan nating palakasin ang ating spirito. So we need something to boost our commitment, our katapatan sa Panginoon. Amen po. So kailangan natin ng supplements, no, ng mga vitamina. Kailangan po natin ito para mapalakas yung ating katapatan, commitment sa ating Panginoon. So it's not all about love. No, sabi ko nga, don't get me wrong. Let's go beyond this one. Pero kailangan din po natin ng fear of God. Reverential fear for the Lord. Amen po ba? Sabi po dito sa Psalms 97 verse 10, let those who love the Lord hate evil. Marami pong Kristiyano, maraming lingkod ng Diyos. Nakikita natin to na, yes, mahal si Lord, and yet, maybe they're just tolerating the evil. Nakikita nila na may mali. Pero, alam niyo po yon. And sabi ng Lord, if you love me, you should hate evil. So, hindi enough ang love. Hate mo rin ang evil, ang kasamaan. Amen po, may mga taong they're just doing nothing. Nakakita na ng mali, they're just doing wala silang ginagawa. Amen po. So, may mga taong mahal lang si Lord pero hindi hate ang evil, ang kasamaan. So, mahal ba ni David si Lord? 'Di ba po? Yes naman, mahal po ni David, ni Haring David si Lord. Pero bakit po siya nagplot or bakit po siya nagplano ng isang murder, no, kay Uriah, no? Tapos bakit siya kumuha ng may asawa na, o asawa ng iba?
'Di ba? Yes, mahal niya po si Lord, pero may mga factor nga po na nasisilaw ang isang tao, kaya nawawala ang katapatan sa kanya. Pero ang kagandahan po kay Haring David ay marunong siyang mag-acknowledge. Nakikita niya kung may mali na po siyang ginagawa. So, ina-acknowledge niya po yung mga pagkakamaling nagagawa niya, nagkakaroon po siya ng repentant heart. At ang ebidensya po dito ay nakalagay po sa Psalms chapter 51. Di ba nga sabi niya, Lord, create in me a clean heart. Create in me a pure heart, O Lord. At ang sabi niya rin po dito sa verse na to, sa chapter na to, sabi niya, a broken spirit and a contrite heart. So, that means to say, ito po ay nagpapakita ng genuine na desire for reconciliation with God. Ayan po. So, ulitin natin, paano ba maging tapat? May ugali na dapat ayusin din pala sa atin. No? At isa pa, ito po, you should know your purpose in life. Amen po. Knowing your purpose, it gives meaning. Knowing your purpose gives meaning to your life. Yung purpose comes before feelings. Di ba po yung pinag-aralan natin sa camping. God is more concerned sa purpose mo kesa sa comfort mo. So, God is the God of comfort, pero after si Lord na magampanan natin, ma-accomplish natin yung purpose natin. And while doing that purpose, hindi ganun kadali, andun ang Lord na nagko-comfort sa atin. Amen po ba? So, knowing your purpose simplifies your life. So, magkakaroon po tayo ng sa decision making na nagiging simple lang na sa time allocation natin, sa mga resources natin. So, mas nagkakaroon ka ng madaling pagdedesisyon. No, pag alam mo ang purpose mo, nagkakaroon tayo ng focus sa buhay. It focuses your life to what is more important. No, kasi if not, kung walang purpose, kung hindi mo alam yung purpose mo, yes, kahit lingkod na ng Lord ay medyo nalilito pa rin sa purpose na ito ng Lord sa kanyang buhay. If you don't know your purpose, ang mangyayari po, you will keep changing direction, you will keep changing your jobs, you will keep changing your relationship, and even churches. No, magiging magiging grasshopper, magiging tipaklong tayo, no? Knowing and hoping that these changes will settle your confusion. No, magkakaroon ng feeling mo magiging maayos ang lahat pag nagkaroon ng changes. So, pag alam mo na yung purpose mo, nandiyan ka sa ministry, alam mo kung anong purpose mo diyan, magiging tapat ka kasi alam mo na yung purpose mo eh. Hindi na magkakaroon ng papalit-palit na decision kasi alam mo na yung purpose mo, no? Magkakaroon ka ng focus. Ayan, sa Ephesians chapter 5 verse 17, you have to understand what the Lord wants you to do para walang gulo, walang confusion. Amen po, and knowing your purpose motivates your life. Mas napupush ka na gawin pa yung isang bagay na pinagagawa ng Diyos sa'yo kahit hindi ganun na nga kadali. So, walking in the Spirit, ito po ay isang way para ma-boost yung katapatan mo. Dapat, dapat essential ito sa buhay ng Kristiyano, yung intimacy, yung you walk with God, walking in the Spirit. And kailangan alam natin yung purpose natin, no, para manatili po tayong tapat sa ating mga ministry. At syempre, may factor din po dito yung mga pag-uugali po natin na dapat po nating iayos. Like yung mas maging masunurin po tayo, mas maging matiisin, mas maging faithful. So, good example po ng pagiging faithful, basahin ko po dito sa Acts chapter 21, verse 10. After we had been there a number of days, prophet named Agabus came down. So, yung time po na to, may isang propetang lumapit kay Paul, kinuha niya yung belt ni Paul, at tinali niya yung sarili niya, at sabi niya, ganito ang gagawin sa'yo, i-chain ka rin nila. No, i-chain ka rin nila. No, so, nagpa-prophesy sa kanya si Agabus. At ito po ang magandang sinasabi ni Paul sa verse 13. Then Paul answered. Kasi po nangyari, nag-iiyakan na yung mga tao nung narinig po yung prophecy na yun eh. Then Paul answered, why are you weeping and breaking my heart? I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Oh my God! So, grabe no yung katapatan ni Pablo sa kanyang ministry, knowing na pagpunta niya dito sa lugar na to ay gagapos siya. Sabi niya, I'm willing to die. No? I'm willing to die. I'm ready not only to be bound, hindi lang igapos, ready ako na itali nila, na ikulong, hindi lang. Kundi kahit sa kamatayan, ready daw po siya.
sa ngalan ni Jesus. So, sobra po yung katapatan. Nag-iiyakan na yung mga tao sa paligid niya eh. Amen po, kasi dumating po yung time na tinawag si Paul na palayain ng mga bilanggo sa Roma, and yet, siya po ay dumating sa Roma in chain. No, in handcuffs, nakagapo siya, naka-chain siya. No, parang napaka-ironic, no? Ikaw magpapalaya sa mga bilanggo, and yet, ikaw mismo ay naka-chain. Amen po. So, kung hindi mo po dito makikita yung purpose mo, yung layunin ng Lord sa'yo, yung significance mo, yung ginagawa mo, babase ka sa circumstances, babase ka sa nakikita mo, sa mga natural na nakikita mo, at hindi mo na po magagawa yung calling mo, hindi mo na magagawa yung bilin sa'yo, wala na yung katapatan mo. Amen po. Ito po tinatawag po ng Diyos sa mga gusto niyang tawagin. At hindi po nagkamali si Lord kay Paul na kahit siya ay nakagapos, tinawag pa rin siya to release all the prisoners, palayain ng mga bilanggo, kahit siya mismo ay bilanggo. No? So, alam naman natin yung pinag-uusapan dito, spiritually speaking. So, alam ng Diyos yung pagkatawag niya kay Paul at sa bawat isa sa atin. It is a holy calling, kaya hindi nagkamali si Lord po sa pagkatawag sa atin. You cannot get away from this. You cannot hide. No? Andun yung na-attract ka, pero andun din yung may kumukontra sa heart mo. That's normal. Pero syempre, magstay ka dun sa na-attract ka. Amen po. At alam po ba natin na may time kasi nagdadrama tayo, no? Yung hindi tayo karapat-dapat, ganyan. Pero alam po ba natin na hindi palaging nakakahanap si Lord ng katulad mo. Hindi siya madalas makahanap ng katulad mo. 'Di ba, going back and forth, naghahanap sila ng tapat, nakita nila si Job. May nakita na bang parang Job, si Lord sa panahon natin? May nakita na ba siyang Noah? May nakita na ba siyang David? May nakita na ba siyang sino pa? Abraham? May nakita na ba siyang Moses? Wala. May nakita na ba siyang katulad mo? Wala, because we are uniquely made. No, we are handpicked. Yung fingerprints natin, kahit napakaraming tao sa mundo, wala po itong katulad. Ito po ay unique. 'Di ba po? So, ikaw po ay handpick at hindi madalas nakakahanap ang Diyos ng katulad mo at katulad ko. So, nung pinili ka niya, decided na ang Lord, ready po ang Lord. Amen po. So, ang Diyos po ang namili. Katulad po dito sa Samuel, sabi niya, you are anointed for me, the one I indicate. So, namili ang Diyos kung sinong ipapalit kay Haring Saul. Nagpunta siya sa bahay nila Jesse. At pinakita niya si Eliab, yung panganay, kasi sabi doon, matipuno, no, gwapo, ganyan. So sabi niya, hindi, I reject. Sabi niya, nire-reject niya itong si panganay. So yung pangalawa, pinakita niya yung si Abinadab, pinakita niya, hindi pa rin yun, sabi ni Lord, pinakita niya si Shimea, hindi pa rin. So lahat na ng mga anak, yung lahat ng anak, yung 7 sons, pinakita na. Tapos, ang sabi ni Samuel, meron ka pa bang isang anak? O, sabi naman ni Jesse, yes, nasa pastulan. Sabi niya, hindi tayo kakain ng hapunan hanggat hindi mo dinadala dito. So, nung nakita si David, sabi ni Lord, yaan ang pinipili ko. So, very precise, very specific si Lord sa pagpili sa atin. Nung nilagay tayo ng Lord sa lugar na yan, kasi pinili niya tayo. And when God called you, you follow. You have to follow. Amen po, hindi tayo pwedeng magtago dito. Bakit kailangan sumunod? Because you have a role to play. Yes, may role ka, may purpose ka dyan. Kung si Judas nga, may purpose Ba't siya nag-exist sa mundo? No, tayo pa po kaya. Amen po ba? Katulad po nung mang-inasal, yung mang-inasal. Yung mang-inasal po ba pag nag-order ka, o kaya sa isang mamahaling restaurant, mang-inasal po, kakatay pa ba sila ng manok on the spot? No. Naka-marinade na yan for overnight, no, maybe 2 days, no, para masarap. No, ibig sabihin, ready, prepared. So, pag hinanda ka ng Diyos sa mundong ito, makakatikim yung punong-puno ng kalungkutan na mundo, makakatikim ng masarap. Kasi prepare na po tayo ni Lord. Inihahain tayo ni Lord na masarap. Ito po ay sa mga may ministry rin po at sa mga may calling, no. So, maging tapat, no? So, when God called us, when He called you, He is prepared. Hindi natin sabihin, ba't akong pinili ni Lord? Alam naman niyang ganito ko, ganyan. Hindi. Prepared. Naka-prepared si Lord nung pinili niya po tayo. Amen po ba?
Ay ngayon, sa mga may minis, sasabihin natin, parang napagod na tayo sa paglilingkod, ayaw natin maging tapat, no? Kunwari, naglilingkod ka pero sa isip mo hindi na, wala na pong katapatan doon. So, sana po nung una, hindi ka na humawak ng araro. Alam mo naman, nung humawak ka ng araro, susulong ka dyan, mapuputikan ka. Amen po, sana nung una pa lang, hindi mo hinawakan yan. Ngayon, no way out. Sabi nga ni Benny Hinn, the devil will kill you. So, stay faithful, stay committed, stay loyal, continue to love God, continue loving people, even if sometimes they are not lovable, just like we used to be. Okay, until now naman, siguro, hindi. Ay, ituloy lang po natin, no? Ituloy lang po natin ang katapatan and fight the good fight of faith. Kasi po, ang Diyos po ay namili sa'yo at sa akin para sa isang gawain, para sa isang misyon na hindi niya to pwedeng ma-accomplish kung wala ka. So, keep being committed, maging tapat, maging loyal, maging faithful, and continue to love God and people. Salamat po sa bawat isang nakikinig at tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na kami po ay pinili mo. Alam namin na maring sa tingin namin na hindi kami karapat-dapat. Sabi nga po ni David na, who are we but dust? And yet, kami yung pinili mo. We are handpicked, Panginoon. Sa lahat, sa dinami-dami ng tao, kami yung may nakita ka. Nakita mo yung puso na meron kami na maring hindi namin ito nakita, pero ikaw nakita mo yung mga qualities, yung mga good standards na meron kami. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito na binibigay mo sa bawat isa upang mapaglingkuran ka po namin. Salamat, Panginoon, na kami po ay pinili mo sa kabila ng lahat. Salamat at patuloy mong binabago ang aming mga puso. Katulad nung sa time na si Haring Saul ay inanointan mo, nang sabi mo ay bibigyan mo siya ng isang bagong puso. Binago mo ang puso niya. Baguhin mo pa ang puso ng bawat isa sa amin, ng mga nakikinig ngayong hapon, ng mga naglilingkod sa'yo, nang sa ganon ay magawa pa namin ng perpektong kalooban mo. Ayon sa kagustuhan mo, Panginoon. Turuan mo kaming maging tapat palagi sa'yo, umibig sa'yo, at Panginoon, umibig sa kapwa namin. Salamat, Ama, sa katapatan mo sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, magandang hapon po. God bless.